Good day po ma'am, ako po si Kalaxar Cabrera from IT6M2 and this is my midterm examination. Ito pang midterm namin is about sa sign up, login and log out po na nakakonect po siya sa database. Ito po yung code ko sa config.php. Ito pong code na to is yung connection po to sa database. Ito po yung file na nag-handle ng connection ng PHP ko papuntang MySQL database. Dito naka-define yung database credential and ito po yung sump ko. And ito pong DB server is saan naka-host yung data, kung saan naka-host yung database. Yung DB username naman is username ng MySQL, DB password yung password, and DB name and name ng database. Ito pong login _ system. Pagkatapos po nun, gumagawa tayo ng connection gamit yung yung $con equals MySQL I DB server. Ayan. Basta ayan pong etong tinuturo ko. Ayan. Tapos next naman po is chine-check natin kung may error sa connection. Ito po yung this one, ito, ayan. Diyan po ma-check kung may error po yung Kapag di makakonect, hihinto yung system at maglalabas ng error. Ibig sabihin, lahat ng file na may database ito ang tinatawag gamit yung require _ once config.php. Next naman po, ito pong signup.php. Ito po yung registration ng user. Dito naman, nagre-register yung user at ini-store sa database yung account niya. Una is kinukuha yung input ng user gamit po itong username equals stream. Tapos ito pong may post username. Ito po, ayan. This one. And then may validation din po siya. Bawal empty username, bawal empty password. Password dapat at least 6 characters. Kapag pasado, saka tayo mag-i-insert ng database. Then, ito po yung ito pa ituturo ko po. Saan ba yun? Ayan, ito po. Ayan. Bawal po empty password and kailangan 6 characters po yung password na i-build mo or i-create. Tapos, next naman po, ito po yung kapag pasado mag-i-insert na ng database. Ito po, ayan. Tapos mapapansin nyo po dyan kung bakit merong question mark this one. Itong pong dalawa. Ayan. Po kasi yan, prepared statement ito para iwas SQL injection. Bago i-save ang password, hinahash muna. Ito po yung ito pong code yung para po siya. Yung ibig sabihin, plain text ang password sa database tapos encrypted siya. Ganun po. Tapos next naman po is ito pong login.php. Kapag nag-submit ng form, ito pa. Wait lang po. Ito yung pinaka-login system na nagche-check kung tama yung credentials. Una, chine-check kung naka-login na. Tapos, ito po yung code niyan, PHP if I set. Ayan, basta ito po. Tuturo ko sa inyo. Wait lang po. Saan yun? Ito. Yan. Kapag naka-login na, diretso na siya sa welcome.php. Ito pong nasa taas. Medyo lang po kasi recorded lang po yung nasa screen. Tapos in-edit ko lang po siya sa CapCut para i-voice over kasi wala pong sound yung sa computer ko po. Tapos next naman po, kapag nag-submit ka na ng form, kinukuha yung username at password, chine-check kung empty ba to. Ganun. Hahanapin sa database yung username. Tapos ito po yung PHP SQL select ID username password from user where username ? Ayan po.
Tapos, pag nahanap na yung username, tsaka i-check yung password gamit itong password verify naman po. This one, yan. Tapos, next is, dito niya kinukumpara yung input password hash sa password sa database. Kapag tama na, gagawa ng session. Ito pang mga session na to. Yan. Tapos, next po is magda-direct na po tayo sa welcome.php. Next. Ito po yung yung protected page. Ito yung page na makikita kapag naka-login ka na. Sa taas pa lang may check na agad, ganun. Ito pong if set session login, ang hirap po basahin kaya ituturo ko na lang po ito pong code na yung nasa taas na yan. Tapos kapag hindi ka login, babalik ka sa login page. Ito pong nasa babang location. Tapos dito display yung username gamit yung yung session. Ito pong session username. Wait lang po, tignan ko lang po sa baba. Yan, ito po, yan, yes, session username. Tapos, next na po tayo sa logout.php pag logout na. Ito na po yung pag logout. Ito naman yung nagde-destroy ng session para ma-logout yung user. Ito pong session equals array, session underscore destroy. Ibig sabihin, binubura lahat ng session data tapos babalik to sa login page. So, di bale yung buong flow ng system na to is yung user mag-sign up, masasave sa database na nakahash yung password, username mag-login, user para mag-login, i-check sa database gamit prepared statement. Kapag tama, gagawa ng session ang mag-aalaw para makapasok sa welcome page. Yung logout naman, sisirain nito yung session. Tapos, ito naman po is dagdag lang din po. Prepared statements, iwas SQL injection, password hashing, security, session handling para alam ng system kung sino nakalagin, form validation, and page protection gamit sessions. And ito naman po yung pakita ko po sa inyo yung ko. Ito na po yung pinaka nagawa natin pong system. And may design po yan, nilagyan ko po yan ng design ko. Ayan, madami po yan, 3 page po yan. Ayan, di bali nag-try na po kasi ako kaya meron na po mga name dyan, pero try po natin ulit mag-register. Ayan, Kel Axel Cabrera, i-register ko po yung name ko. Ayan, submit. Pag sinubmit po ng password, syempre lalabas po yung please enter a password. Syempre hindi po siya allowed since bawal walang password. Ayan. Ayan, try po natin maglagay ng password hanggang 1 to 7. Submit. Ayan, registration successful, you can now log in, then click this. Ayan, ayan, maglalagin na po tayo. Di ba lalagin na po natin yung ni-register natin account. Password, login. Yan. Hi, Kel Axel Cabrera, welcome to our site. Ito na po yung welcome page na sinasabi po natin kanina. Now, ayan, sign out of your account. Pag pinint po yan, babalik po tayo sa login. Pero syempre, hindi pa naman po tayo nakapag-register. Kaya, sign up muna po ulit. Pero pag, ayan pa, tinry ko po yan pag mali. Invalid kasi hindi pa siya nare-register. Kaya balik muna tayo sa sign up. Magsa-sign up po ulit tayo ng another account. Ito pong name na to is sa may girlfriend ko po, Sarah May Soliman. Tapos next, password. Type po tayo. Simpleng password lang po tina-type ko para hindi po siya nakakalito ganun. Tapos submit. Yan.
Yan, naka-register na rin po ulit. Tapos now, ilalagin na po natin. Type lang po natin ulit. Tapos password. Now, next is login na po natin ulit. Yan, login. Yan, nag-save na po siya, di bale. Ayan, nakakita nyo na po sa screen nyo na iba na po yung name na nakalagay. Tapos next kasi di bali 3 to 5 accounts yung need na i-register, kaya magre-register pa po tayo ng another 3. Next naman po is this one, Giancarlo Soliman. Password, simpleng password lang po ulit para hindi natin makalimutan. Mamaya ipapakita ko po sa inyo kung paano mangyayari dyan. Dito po, tinaray ko po na pag 5 lang, 5 numbers or letters, hindi po siya pwede. Kasi since nilagay ko po doon is kailangan required ang 6 characters. Yan. Kaya dadagdagan po natin yan ng isa pang character para tama or ma-allow. Submit. Yan, naka-register na kasi 6 naman po yung nilagay ko. Username, i-input ulit natin yan dyan. Tapos password. Tapos yan, login. Yan, nag-save na po, iba na po ulit yung name kasi ayun po yung ni-register natin ngayon lang. Tapos mag-insert pa po tayo ng 2 account pa para makalima tayo. Raspin Cabrera. Password, kahit ano po ulit. Tapos submit. Ayan. Now, pwede na ulit mag-login. Ilalagin na natin yung account niya kung na-register na ba talaga. Raspin Cabrera, then password. Okay. Now we can now log in. Yan, nag-save na po ulit. Tapos next, isa pa pong account para 5. Try pa po natin isa. Nathan. Ay, dyan po nagkamali po ako kasi hindi ko po napindot yung sign up. Ibabalik ko po yan after nyan. Maalala ko naman po. Oops, mali. Nakalagay po login. Nalito po ako. Burahin natin. Copy. Sign up now. Yan. Nathan Cabrera. Then password. Submit. Login. Username. Then password. Now login. Yan. Kita nyo naman po, nag-save na siya. Diba? Nakagawa na tayo ng 5 accounts. And check na po natin sa database kung makikita po natin kung nag-ano na talaga siya. Nag-register na. Ayan. Makita nyo po mga pangalan. May Kilaxel Cabrera, Sarah May Soliman, Giancarlo Soliman, Raspin Cabrera, and Nathan Cabrera. Yan. Tapos yung password po, nakikita nyo naka-hash siya. Kahit simpleng password, pero hindi nyo po agad siya parang ma-hack kasi naka po. And yun lang po. Thank you.